Okay mga kapatid, manunood na naman po tayo ng balita galing po sa Pinas News Insider. Wala nang paligoy-ligoy, walang takas si Luis Citro na sampulan sa Korte Suprema. Top secret pinakita na ni VP Sara at Guanzon. Ayan po ang ating panonoorin. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin na natin ito ng sabay-sabay. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila magbidabidahan at nangunguna para patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Yari siguro to pag halimbawang natapos na yung termino ni BBM. Wala nang kakampi, ano? Ito yung nagsabi ng di ba? Nang dahil kay Romualdez may AX. Yan. Di umano'y binansagang Dilima 2.0 sa si Congressman Luistro at matapos ang pag-amin nito sa isang trending video na kumakalat noon ay tila nilaglagang sarili sa sarili nitong video. Dilima version 2.0. Gerville Luistro, posible di umanong matatanggalan ng lisensya at masibak sa pwesto bilang chairman ng House Committee on Justice na siyang nangunguna sa pagpapatalsik laban kay Vice President Sara Duterte at Atty. Rowena Guanzon. May malaking pasabog na tiyak siyang gigimbal sa Gerville Luistro at sa Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila tunay talaga na ang kasabihan na digital na talaga ang karma at ang karma ay hahagupit na rin. Ito ang naging katwiran ng marami sa ating mga kababayan nang umalingasaw muli ang di umano'y pinaniniwalaang baho ng kongresista na si Atty. Gerville Luistro na kumakalat sa social media. Ang di umano'y trending video nito kung saan hindi makapaniwala ang marami sa ating mga kababayan na proud pa raw ang nasabing kongresista. Ito ata yung tinago niya yung kanyang asawa, no? Kasi may kaso, di ba? Doon pa lang isipin mo attorney ka, di ba? Asawa niya na isiniwalat sa publiko na itinago pala niya ang kanyang asawa nung magkaroon ito ng kasong panggagahasa. Tila anong klase raw na abogada si Luistro at tila ito pa ang isa sa kanyang pinagmamalaki. Kaso pa naman, siguro hindi pa napatunayan o hindi pa talaga napatunayan, tama ba? O tapos na yung kaso. Pagkakaalam ko, kakasuhan siya, kaso nga lang, tinago niya. Sa panahon po yun ni Tatay Digong, wala na. Tapos ng Tatay Digong natin, kaya siguro nilabas niya na. Ang problema, paano na po yung naghahasa niya kung totoo man, di ba? Ganun-ganun na lang ngayon, asawa ka kinukonsinti mo kung totoo man, di ba? Social media, tila malinaw raw itong obstruction of justice at dapat di umano daw makasuhan itong nasabing abogada. Yun talaga pinapakita doon, may ebidensya na itinago. Di ba? Si Luistro at dapat raw umano itong matanggal ng lisensya dahil sa kinahaharap nitong kontrobersyal na issue. Ayon pa sa kumpirmadong balita online, Guanzon, hinamon ng Integrated Bar of the Philippines na imbestigahan si Kong Gerville Luistro sa kanyang bagong programa sa SMNI. Kasama si Miss Cathy Binag, hinamon ni dating COMELEC at COA Commissioner na si Atty. Rowena Guanzon ang Integrated Bar of the Philippines, IBP, na magsagawa ng investigasyon laban kay Batangas Representative Gerville Luistro kaugnay ng kontrobersiyang kinasasangkutan ni Luistro matapos umanong aminin nito na itinago niya ang kanyang asawa na nahaharap sa kasong sa naturang programa. Diretsahang kwinestyon ni Guanzon kung bakit wala pang aksyon ang IBP sa naturang usapin. Ayon kay Guanzon, bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Hindi ba pwedeng IBP moto proprio? Imbestigahan ninyo na yan. Kasi admission na sinabi niya na itinago niya yung asawa niya. Dagdag pa niya. And that's non-bailable offense. Nabanggit din ni Guanzon ang umano'y usapin ng legal fees na may kaugnay sa kasong hinawakan ng law office si Atty. Manasseh Carpio, asawa ni VP Sara Duterte. Aniya, kay Manasseh Carpio, may utang siya doon sa rape case ng asawa niya. Ayaw talagang magbayad, kaya ganon. Bakit naman ang IBP? It's a challenge for you.
Ikinumpara rin ni Guanzon ang sitwasyon sa ibang kaso upang ipakita ang kanyang punto tungkol sa pagpapatupad ng batas. Bakit si Revilla na nagde-deny siya na ginawa niya yan, flood control corruption, pero nag-surrender siya? O diba, bakit si Ruben Padilla ilang taon sa kulungan? Bakit yung asawa ni Luistro kakaiba? Ayaw talaga kahit na yun ang batas na kulong na muna bago ka mag-motion for bail. Ang mga pahayag ni Guanzon ay lumabas sa gitna ng umiinit na diskurso sa politika at batas, lalo na't si Representative Luistro ang kasalukuyang chairperson ng House Committee on Justice na humahawak sa mga pagdinig sa ugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, hindi rin napigilan ng marami sa ating mga kababayan na tila dismayado at magbigay ng kanilang komento na tila posibleng madisbar daw ang naturang abogada at matanggalan ng lisensya o di kaya'y masibak di umano bilang chairman ng House Committee on Justice na siyang nangunguna sa pagpapatalsik laban kay Vice President Sara Duterte dahil di umano sa kanyang tila harap-harapang pag-amin at panggigisa sa sarili nitong mantika ayon pa sa kanilang public post sa mundo ng social media. Tinago ko siya. It's a clear and yun yung sinabi niya, diba? admission of committing a crime of obstruction of justice. She cannot hide under Article 20 of the revised Penal Code if that is her plan because PD 1829 is a special law. Explicit admission, ginawa niya yan even if sabihin niyang pang nag-grant yung demorer niya na na-dismiss yung case ng husband niya. Di ba pwedeng makulong pag ganyan? That's harboring a fugitive and that Para ka na rin accessories, no? Tama ba yun? Itinago mo yung kriminal, kumbaga, or sabihin na natin yung inaakusahan, di ba? Lalo na kung may mga ebidensyang matitindi. What if naman, kung totoo talagang may kasalanan yung asawa mo, tapos kinunsinti mo pa? Depende na lang yan. Kung demonyo ka, okay lang sa yung demonyo din yung asawa mo. Di ba? Pero kung ikaw matino ka, alam mo nang may ginawang hindi maganda yan, sana naging concern ka dun sa bata o dun sa, naghahasa, no? Dapat naging concern ka dun at hiniwalayan mo na yung asawa mo. Ito yung opinion ko lamang. Kasi may kasalanan yung asawa mo no? Itinago mo, di ba? Dapat humarap ka kung totoong walang kasalanan. Dapat hindi mo tinago. Di ba? si criminal offense. Pwede ba yan? Kasi attorney ka, di ba? Madisbar, lalo na't lawyer siya. Nakakatuwa naman. Ipinagmalaki niya yung ginawa niya na pagtatago ng akusado. Kasi ano yun kung titignan mo mga kapatid lawyer ka, alam mo dapat na may malulusutan kasi wala naman talagang kasalanan yung asawa mo. Pero itinago mo. So base sa aking opinion, tinago mo, siguro malakas ang ebidensya. Diba, no? Yun lang ang opinion natin dyan. Diba't nasa batas yan na kung ikaw ay nagtatago ng taong wanted sa batas, ay may kaso ka rin kakaharapin. Bakit hindi ka Tapos attorney ka pa. tuhan yan at alisan ng lisensya dahil sa batas nakalagay na walang sino man ang pwedeng umangat pa sa batas kahit kapatid, asawa at magulang mo pa yan. Malinaw yan. Dapat sa'yo maalisan ng lisensya bilang abogada. Isa ka sa mga naging kasangkapan sa pag-violate ng batas. Tama. Proud ka pa sa pagsabi ng kagagahan mong ginawa. Dapat mawalan ka ng lisensya. Dapat itong maimbestigahan dahil may ginawa itong kabalbalan. Ito inamin niya ito sa publiko na siya mismo ang nagtago ng kanyang asawa na may warrant arrest. Grabe, at pinagmamalaki niya dahil abogada daw siya. Di ba siya pwedeng makasuhan ng obstruction of justice? Di ba pwede rin itong makasuhan ng disbarment and code? Magandang araw mga kaibigan. Eto na mga kapatid. Bigyan natin ng reaction opinion itong Tuloy-tuloy post ni na po. Mr. J. Sonsa. Ito, sabi lang niya, Representative Girbil Luistro, ikaw ba ito? Nagtatanong lang naman. Ipinost ni Jason sa pangyayari sa Supreme Court. Nakalagay dito, lawyer suspended for 3 years after advising client to hide from arrest. So, it's a common knowledge at inamin nga ni Congresswoman Luistro na inadvisean niya yung husband niya na, hindi lang inadvisean, parang itinago niya yung husband niya para hindi maaresto. Kasi may warrant of arrest over an alleged rape.
sinasagot naman ito ni Congresswoman Luistro na inamin niya, ginawa talaga niya yun. Kasi nga, yung allegation daw ng rape is gawa-gawa lang. Kaya, prinoteksyonan niya yung husband niya at tinago niya. So, ang tanong is, itong lawyer na nasuspended for 3 years, dahil inadvise niya yung kliyente niya na magtago para hindi maresto, si Congressman Luistro ba ito? Sinearch ko ngayon sa Google or sa AI. Mabuti nga at meron tayong Google AI. Tinanong ko lang, is it true that the Supreme Court suspended a lawyer for advising his or her client to hide from arrest? Ang sagot ng Supreme Court is yes, meron. But, hindi po si Congresswoman Luistro. Ang abogado sa naturang desisyon ng Supreme Court is si Attorney Rustico Gagate, case versus Pitcher. Ang nangyari, itong Pitcher, hinar niya yung abogado, Attorney Gagate, nagka-sondo sila sa acceptance fee na 150,000. So, nag-trial. Kaya lang, while ongoing trial, nakaligtaan ng abogado yung kanyang tungkulin niya na i-represent ang kliyente niya sa trial. Hindi niya ginampanan yung tungkulin niya. To a point, pagdating ng panahon, dahil napabayaan nga yung kaso, inadvisean nitong abogado ang kanyang kliyente na magtago na lang. As a result, nagreklamo itong kliyente. Dahil sa reklamong yan, nagdesisyon ng Supreme Court, sinuspend nila ang abogadong ito. Yan, jurisprudence na yan, sinerge ko. But, again, sa tanong ni Mr. Jason sa kung, excuse me, kung si Luistro ba yung nasuspend, in fairness, hindi siya. Hindi. Okay? Klaruhin natin. Kasi, isip ko, siya na nga ba ito? So, kung siya, kawawa naman. Anong mangyari sa House Prosecution Team? Siya ang lead counsel o lead lead prosecutor. Di wala na. But mabuti naman at hindi. Speaking of mga na-suspend o na-disbar na mga lawyers, ang alam ko dyan is si Jesus Palsis. Yung pro-BBM na lawyer, na grabing mga birada laban ka sa mga Duterte. I think suspended siya for 1 year ba? For vulgar post. Masyadong masama yung kanyang mga post. Sino ba? Si Larry Gadon. Hindi lang suspended, kundi disbarred. Ano naman ang kasalanan ni Gadon? I think yung minura-mura niya yung media personnel. Kaya, ayun. Isa sa pinaka mabigat na parusa, disbarred. Kaya sabi ni Gadon, di baling disbarred daw siya, basta may kita siya. Anong kita? Malaki ang sweldo niya. As presidential advisor, sumasahod siya nasa, I think, 300,000 a month. Or in 1 year, including perks, bonuses, and everything, umabot ng sobra 4 million ang kita ni Larry Gadon. Kaya hindi niya kailangan pang maging mag-abogado pa. But hanggang kailan yan? Hanggang 2028 yan. Sino pa? Si Attorney Kausing, Toto Kausing. Malala nyo, nung kasagsagan pa ang kaso ni General Bantag? Ayan, si Kausing ang spokesperson sa kabila. Mabuti ngayon, hindi na siya abogado, nag-vlog na lang. Dr. Toto Kausing na ngayon. At kasama natin, pro Sara Duterte na siya ngayon. Kaya, no problem. Parehas na nating DDS si dating attorney, now Dr. Toto Kausing. Okay, so kaganapan sa day 13 ng impeachment trial ni BP Sara. Ayun, kwini-question pa rin ng mga senador yung COA witness. Mr. Attorney Roderick Wamil na tanong ng mga senator judges. Ang na-monitor ko kanina itong si Senator Bam Aquino. Pinapalabas niya na bawal ang maggamit ng alias sa confidential funds.
Kaya lang, klaro naman yung sagot ng witness na sa COA circular, it is neither prohibited or allowed. Silent. Ibig sabihin kong silent, pwede. Kasi on the ground, ako, nung nasa active service pa ako, sa mga units na ako ang namuno, meron kaming konting intelligence fund at gumagamit kami ng alias para sa pag-clear ng intelligence fund at ibibigay namin sa mga agents namin, confidential or deep penetration agents. Hindi namin nilalagay sa resibo yung tunay nilang pangalan for their security. Reaction opinion itong video posted by Attorney Regal Oliva. Isa na namang napakagandang another day, another point of view. Ito, title niya is The Most Interesting Woman in Congress. Sino sa palagay nyo? Si Congresswoman Gerbel Luistro. Bakit most interesting woman in Congress? Pakinggan natin siya. Sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito. Congresswoman Gerbel Luistro is becoming one of the most recognizable face in Philippine politics. Not because of legislation, but because of controversy. Controversy. May nagsasabing may 8 million pesos legal fee issue daw involving the law office of Attorney Manasseh Carpio. She denies it and challenges anyone to produce the documents. May mga nagtatanong din tungkol sa flood control project sa kanyang distrito. Totoo, may mga proyekto, pero hanggang ngayon, wala pang ebidensya nagpapatunay na may personal siyang kinalaman sa anumang anomalya. Ang tanong ng publiko, fair ba namang magtanong? Siyempre. Then there was the now infamous laway moment. Viral. Yes, relevant. Not really. Mas mahalagang pag-usapan ang laman ng argumento kaysa laman ng bibig. At syempre, nariyan ang kanyang pagiging isa sa pinakamalapit na kaalyado ni Speaker Martin Romualdez. Walang masama sa pagiging loyal. Pero kapag ikaw ang lead prosecutor sa mga usaping may political undertones, people will naturally ask, can loyalty and impartiality comfortably sit in the same chair? Sa batas, allegations are not evidence. Ngunit sa politika, perception is often the first witness. And perhaps that's Congresswoman Gerbel Luistro's biggest trial. Another day, another regal. So, ayun. Nasa limelight ngayon si lead prosecutor Luistro. May nagsasabi nga baka daw siya manalong senador pagtatakbo siyang sa 2028 tatakbo siya senado. Posible daw manalo dahil sa exposure niya ngayon. I do not agree. Depende sa klase ng exposure. Kung ang exposure mo naman ay dahil sa kapalpakan, paano ka mananalo? Ang daming mga example, si Manny Pacquiao. Kung exposure lang pag-uusapan, sobra-sobrang exposure niya, pambansang kamao. Kilala ng lahat si Manny Pacquiao. Bakit natalo siya nung last midterm election? Ayan, perception. Kasi dumikit siya sa Marcos Jr. administration. Tingnan nyo yung tatlong kandidato ng partido ni Pangulong Marcos, Federal Party. Pacquiao, Tolentino, and Abalos. Talo lahat. Bakit?
perception ng taong bayan. Basta dumikit ka sa Marcos Jr. administration, kiss of death. Itong mga nanalong senador sa alyansa, may sarili na silang pundasyon. Example, si Lacson and Soto, Lapid, kahit hindi dumikit kay Marcos, mananalo ang mayan dahil tagal na nila dyan sa politika eh. Sino pa? Pia Cayetano. Kahit hindi na member sa alyansa, mananalo yan. Sino pa? Erwin Tulfo. May mga following na sila. So, huwag niyong sabihin na dahil si Luistro lead prosecutor mananalo sa ano. No way. Oh. Siguro kung makonvict niya mapakonvict niya si BP Sara, baka may pag-asa. But anong chances niyang makapakonvict? 16 ang threshold conviction votes. Paano siya makakakuha ng 16?